Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito ulit sa Paring RJ TV kung saan pinag-uusapan natin ang mga nangyayaring katarantaduhan sa lipunan. Ayan, malupit ang pag-uusapan natin ngayon dahil tila ang kamera nagmamadali sa pondo. At parang pamilyar yung sinabi ng bagong speaker ngayon. Parang nakita ko na siya noon. Parang pamilyar yung style niya. Nako. Kasi itong speaker natin na si Boji D parang tahimik lang to di ba? Hindi nga natin alam na ano pala to. Kongresista pala to. So tahimik lang yan. Tapos biglang dahil nade-delay yung budget o yung pondo na kailangan, biglang nagsalita at nagalit. Ayusin nyo naman ang trabaho nyo. Sabi sa DBM, naku po, parang lumalabas yung sungay nitong bagong speaker natin. Naku po. Ano, ang takaw nyo? Takaw? Hindi makapaghintay? Ano yan? At meron pa tayong papanoorin mga pare, itong si Marcos. Tignan natin. Naku po, parang lutang na naman siya. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga video. Simpleng-simple lang, punta po kayo sa aking channel kung saan man yan, Facebook, YouTube at sa TikTok. Hanapin nyo lang yung follow at subscribe. Okay? Ganun lang kasimple yan mga pare ha. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Simpleng-simple lang yan. Kung hindi pa na mga nakasubscribe dito kasi marami akong maraming mga nanonood sa atin pero hanggang nood lang, hindi nagsusubscribe. What are you waiting for mga pare? Okay, maraming salamat po ha. Umpisa na natin to para uminit na yung ulo ninyo. Sige, panoorin mo. Unahin muna natin to. Good morning. Ito, patuloy lang natin in-inspection ang ating mga school building project. Ito ay with the province and the... Kasi ito yung sinasabi ni Bongbong Marcos, 'di ba? Parang mga nakikita ko sa mga post relax lang tayo. Meron tayong pagkukuhanan, may stock pa tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo kinakapos, yun ba? Nako. Panoorin natin 'to mga pare para makita natin kung saan ba tayo kukuha ng stock, Bongbong Marcos. Ha? Pero alam nyo mga pare, yung mga gasolinahan naman na yan, yung mga nagbebenta ng meron namang mga stocks pa yan. Meron pa yung mga stocks. Hindi naman lahat, pero yung iba meron pa yan. So, pwede depende yan sa may-ari nung gasoline station kung magtataas na sila o hindi. 'Di ba? Nasa kanila pa rin yan. Pero, yung sinasabi ni Bongbong Marcos na may stocks, ewan ko kung saan niya kinukuha to ha? Stocks ng sir? Yun ang tanong, stocks ng pulburon? Sa Goldilocks ha? cities na the LGUs na nagtutulungan para makapagpatayo. Maganda naman ang naging design at yung pinuntahan namin yung kung saan ginagawa yung yung mga classroom pati puta design ng hindi alam mo yung design medyo sa huli na yan okay naman ang designs, wala namang problema diyan kasi ang importante lang diyan sa classroom may pinto, may bintana, tsaka maayos. Pero dapat ang ininspeksyon nito ni Mr. Bongbong Marcos Jr. yung construction kung substandard ba o hindi kasi tandaan nyo mga pare, ang pinag-uusapan dito safety ng mga estudyante. Kung substandard yan, medyo alanganin, nakakatakot yan. Konting lindol, kawawa yung mga bata. Tsaka mga bata yan. Hindi naman yan kagaya sa mga company ay sa mga nagtatrabaho sa mga malalaking building na alam nila yung gagawin nila at aware na sila doon. Ito mga bata to. Kaya nga di ba nagkakaroon tayo lagi ng earthquake drill para yan sa awareness ng mga kabataan sa school. Kaya kailangan nga nating inspeksyon yung maayos na masasabi natin na construction dun sa mga classroom. Hindi pwedeng paputyo-putyo dyan dahil unang-una, maraming estudyante ang gagamit yan sa mga susunod na generation. Pangalawa, kailangan
matibay yan kasi nga mga bata ang nandyan sa loob na yan. In-inspection namin pati yung mga yung pag Ano? yung kanilang manufacturing method at saka maganda ito because ang design nito ay Design mas talaga siya. matibay ito hanggang sa lindol 8, di ba? Yung up to level 8 Are you sure? na kaya ng mas ma-withstand. Okay. Sa ano naman, sa Baguio 300 kilometers per hour winds is rated for Okay, that di with mabuti a kung 20-year ganun. warranty. So it's a better design at saka mas mabilis ang production. So that's what we Ang problema lang kasi mga pare, ang hirap maniwala dito kay Bongbong Marcos eh. Diba? Nasabi niya na, nagsalita na to ng 5,500 flood control. Doon pa lang napatunayang sinungaling to eh. Isa pa, yung hindi papapasokin yung ICC pero merong group effort. Ang pinaka dyan, bakit hinayaan mong dalhin si Pangulong Duterte sa dahig? Kung hindi ka pumapayag na mangialam ang ICC dito sa Pilipinas. Simpleng-simple lang. Ganun ka dali mapatunayan na sinungaling ka. are looking at today. And then of course, we just made sure that may yakap na ginagawa, which we also have to expand, which will be expanded because hindi lamang sa DepEd, kung hindi sa lahat ng PhilHealth. Kung maalala ninyo yung 60 billion na lipat sa budget ay ibinalik namin ang 60 billion. So now the PhilHealth has an additional Bakit yung binali? Kasi nahuli kayo. Ba? 60 billion. So magkapag-expand tayo ng mga program. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is Kailangan daw madaliin, i-accelerate. Alam nyo kung bakit, mga pare? Kasi wala kang nagawa nung 3 years na pamumuno mo. Kung hindi pa nabuko, kung hindi pa napatunayan o hindi pa nabuking yung mga kahayupan ninyo, wala kang gagawin. Hanggang sa huli, magnanakaw ka lang na magnanakaw. Ganun lang yun. Nabuko kasi kayo na wala kayong ginagawa. Kita mo, di ba? Yun na nga sinasabi natin 5,500. Diyan tayo nagka-bookingan. Yung classroom, di ba? Nawala na si BP Sara noon. Bakit ang target 1,000 yata to 2,000 na classroom pero ang nagawa 22? So ngayon nagkukumahog siya na gawin ang mga trabahong pinabayaan niya nung mga nakaraan. because of the war in the Middle East. So we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makabigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now, but I think so far kahit papaano we will be able to soften the blow. Ika nga. Basta we want to keep as much as possible. Huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. Masasabi mong hindi mag-aalala ang tao, nasasabi mo yan kasi wala kang problema sa buhay. Walang problema sa inyo. Tumaas man yan ng 500, walang problema, okay lang. Tumaas man ang pagkain ng mataas na mataas, walang problema sa inyo kasi kayo, marami kayong pera, marami kayong ninakaw. So kahit gaano kataas pa yan, hindi kayo problema sa pagkain at sa gasolina. Kaya wag mong sasabihin na wag kayong mag-alala, anak ng putang ina mo. Bakit hindi kami mag-aalala? Ang taas na ng presyo ng gasolina, 100 na. Ha? Puta, kakabahan ka talaga niyan. Wala ka nang nakikitang sasakyan sa kalsada halos Sa EDSA kukunti yung mga nadaan. Putya, matatakot ka talaga Ano nangyayari sa bansa natin? Puta, sasabihin ng presidente, huwag ka mag-alala. Huwag kayo mag-alala. Ano kami, okay naman kami. Bahala na kayo sa buhay nyo, huwag kayo mag-alala. Bigyan na lang namin kayo ng tigpa 5,000, okay na yan para hindi na kayo maingay. Ganyan
yan eh. Putang ina, pero yung dapat na solusyon, yung malawakang asikaso dito sa mga nangyayari, putang ina, wala kang ginagawa. Tapos sasabihin mo, huwag mag-alala, ano yun? Hindi pa pwedeng salita lang, sir. Salita ka ng salita po, kinang ina mo eh. Gago ka rin pala eh. And so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating Sapat, mga gago. naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Hindi, kung sapat yan, hindi tataas ng grabe yan, gago. Hindi ba, ganun lang kasi. Ay, nako. Kung sapat ang supply, halimbawa, nung wala pang gera, sapat ang supply nun, di ba? Sapat ang supply. Kaya hindi nagtataas yung presyo ng langis, presyo ng petrolyo. Hindi yung magtataas kasi sapat ang supply. Yun yung sapat ang supply, sir. Ha? Yun ang sapat. Hindi magtataas ng ganito kagrabe. Eh ngayon, kukonti yung supply. Meron yang stock, yung mga yan, meron yang reserve. Pero, hindi yan sasapat. Ha? Kaya nga ganyang kataas yan eh. Kasi nga, alanganin makakuha. Sabihin, sapat, huwag kayong mag-alala. Ang inang sarap mong sapakin. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo Okay, ng tamo? pagkain. Hindi nga yan, bababa. Eto, sa kasaysayan mga pare, pag tumaas ang presyo ng petrolyo, automatic yan, tataas din paunti-unti yung mga presyo ng pagkain. Nasa kasaysayan yan, wala ka kasi nga ginagamit ang bakit tumataas yan? Napailawanan ko na yan sa nakaraang kong video. Kasi tumataas yan kasi ipinapatong nung mga nagdi-deliver yung pagbili nila ng gasolina. Pag mataas ang gasolina, ipapatong nila yan dun sa pagkain na yun. Kaya tumataas din. Ibig sabihin, ang pinaka-problema yung pagtaas ng gasolina. Kaya tumataas din yung presyo ng mga pagkain. Dahil nga sa transportation. Ganun po kasimple yun, Mr. President. Kaya hindi mo pwedeng basta-bastang sabihin na ibababa namin yan, makikiusap kami, di ba? Yung pumunta-punta siya sa kinausap ko nga sila eh. Na wag mo nang itaas yung presyo. Pwede ba yun? Puta, bibentahan sila ng mataas tapos sila ganun pa rin. Paano? Gago, sino kaya magbebenta ng palugi? Nagnegosyo ko pa kung palugi yung benta mo, gago ka pala eh. Langis, wala tayong magagawa dyan. O kita mo, puta, wala tayong magagawa dyan, gago. Sabi mo sapat ang supply. Tapos pagtaas ng presyo ng langis, wala tayong magagawa. Ano ba talaga, sir? Hindi ka na maintindihan. Yung sarili mong kinakalaban mo. May magagawa ka kung nag-iisip ka ng tama. Ang problema, hindi eh. Nako. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may Ay, stock inang tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng Alam namin alternative yan. sources ng langis. But Ang gulo, no? Sapat ang stock, meron tayong stock. Sapat ang stock natin ng langis. Walang problema. Tapos yung presyo, hindi natin wala tayong magagawa dyan. Tataas talaga yan kasi may stock tayo pero maghahanap tayo ng stock pa na makukuhanan. Ano ba talaga? Hindi ka na maintindihan, sir. Ano ba? Puta, may stock pero hahanap ng makukuhanan. Sapat ang stock pero maghahanap ng makukuhanan. Ano ba? Ang hirap mo na maintinding, hayop ka. sa halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. Hindi pa pwede. Anong nangako sa'yo? Gago ang putang inan to. Hindi ko talaga mag-gets kung... Putang ina, nangako sa'yo. Ang pangako, hindi pa pwede yung sa negosyo, gago. Hindi kami magtataas kasi nangako kami sa presidente na tutuloy namin. Hindi kami magtataas kahit lugi na kami. Pwede ba yun, sir? Ang
Inang yan. Ikaw nga, naging presidente ka, ayaw mo magpalugi sa nakawan eh. Hayop ka eh. So we are adjusting well, and we want to, ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng Kaya mo tao. yan, kaya mo yan, Meron sir. sila Sige, pa rin kaya mo. hanap buhay. Matatapos na. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Lalo na parating ang Holy Week, marami nang alam naman natin, napakaraming babiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya. Maraming bibiyahe pa. Ay, nako, salamat. Matatapos na. Ewan ko sa'yo, sir. Kinangina naman pinag-sisinghot ko. Bakit ka ganyan? Makakapag-celebrate ng Holy Week na kasama ang kanilang mahal sa buhay. Ang ina... Ang ina, nakakapagod. Ano? Unang video pala natin to pero pagod na ako. Putang inang yan. Nakakapagod intindihin ng putya. Sapat ang ating langis. Pero yung presyo hindi natin wala tayong magagawa dyan. Pero hahanap tayo na makukuha. Ano ba? Alam ko ba sapat? Tanginang yan. Ay, ambot sa imong lubot. Ay. Ewan ko sa'yo, Marcos. Para kang gago. Hindi, gago ka talaga. Hindi ka na maintindihan. Diba nakaka-stress siyang panoorin, intindihin. Ang hirap. Tapos yung may pangako daw yung sa mga pataba, yung mga fertilizer. Putang inang yan. Ano ba? Pwede ba yun? Nagninegosyo yung mga yun tapos mangangako sa'yo? Sino ka ba? Tangina, magninegosyo ka tapos papayag ka na malulugi ka. Kaya ka nga nagninegosyo para kumita eh. Hindi, isarado mo na yung negosyo mo at doon ka na lang sa bahay. Putang ina, kung ganun din naman, nagpapagod ka para malugi. Ano yun? Ewan ko sa'yo. Anyway, samantala panoorin natin itong mga pare. Ito yung pagmamadali o ito yung mga matatakaw talaga dito sa camera eh. Ito yung speaker, nagmamadali na i-release daw yung pondo. Sabi sa DBM, magtrabaho naman kayo. Oh. Ayusin nyo naman daw yung trabaho nyo, DBM. Panoorin natin to. Umapela na si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III sa Department of Budget and Management o DBM na gawin ang trabaho nito at bilis-bilisan ang pagkilos. Kaugnay ito ng mabagal na paglalabas ng pondo ng ahensya. Tangina, atat na atat, no? Tangina, sabi sa DBM, ayusin daw ang trabaho at bilis-bilisan ang pag-release. Ano to? Nagmamadali? Bakit, sir? Bakit may lakad? Bakit kayo nagmamadali? Gutom na ba? Hindi, putang ina, bakit kailangan magsalita ka ng ganyan? Bilis-bilisan ng puta. Ano to? Napapaghalataan kayo mga matatakaw eh. Para sa mga proyekto sa congressional districts. Ginawa ng House Speaker Ito ang pa, pahayag sa huling sesyon Meron sa pa, plenaryo ng Kamara may susuporta dyan. Miyerkules, March 18, bago ang recess ng Kongreso para sa summer break. Gayun din matapos ireklamo ni House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno ang delay sa budget releases. Si Puno, kilala nyo na yan. Buki ng ina. Ano, sir? Takaw? Takaw ba yan? Hindi, gutom na ba? Baka nagugutom na. DBM, pakibilisan yung trabaho nyo. Ay, nako, hindi pa pwedeng magugutom ang mga kongresista natin. Dapat bilisan nyo yan. Bilisan nyo na. Paano tayo niyan? Hindi pa pwede yung delay-delay sa pera, ha? Ayaw natin yan. Kailangan i-release nyo kagad yan, DBM. Hindi pwedeng delay-delay. Puta, napapaghalataan eh, no? Mga pare. Kasi putang ina, kung ikaw, hindi ka nag-iisip ng mga ganyan. Yung, ewan ko kung para saan tong inaano nila, pero wala naman siguro mapupuntahan din to. Alam naman natin ang panahon ngayon, putang ina, kung saan napupunta ang pera, sa kanila lang. Ewan ko kung ba't sila nagmamadali. Bakit?
Siguro kung kasi mapapansin mo pag ano yung ikaw hindi ka ano sa pera, yung may kilala kang hindi matakaw sa pera. Yung halimbawa nanghiram ka ng 100, pre, pengen pera mo 100 pre. Pag alam mo yung tao na yon hindi ano sa pera, yung alam mo na, yung hindi nagmamadali, hindi patay gutom gano'n. Hahayaan niya lang magbayad ka. Pre, balik ko sa balik ko bukas bukas. Tapos hindi mapapakali yun. Pag yun matakaw, pag halimbawa na-delay ka ng 1 araw, pre, asan na yung pera pre? Sabi mo ngayon akin na, kunin ko na ngayon. Sabi mo ngayon eh. Ganun yan, putya magmamadali yan. Para hindi yan, parang hindi makatulog. Kagaya nitong mga to, parang hindi makatulog. Nagmamadali. Para sa infrastructure project sa congressional putang ina. districts. Kaya naman po, sa mga kaibigan natin sa DBM, Wow. ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Parang si Bongbong Marcos no? Mahiya naman kayo. Sa For the Boys dyan, mahiya naman kayo. Parang ito si parang ito si Boji D. Sa mga kaibigan naman natin sa DBM, ayusin nyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisan nyo naman at nagugutom na kami dito. Bilis-bilisin niyo Palakpakan naman yung mga ang inyong gago, oh. pagkilos. Huwag yun dong sayangin ang oras. Ang palakpakan yung mga hayop, no? Hayop tong mga to eh. Hindi naman lahat pero karamihan dyan. Ang palakpakan, no? Yes. Pucha, nagsalita na si boss. At huwag nating paghintayin ang taong bayan. Yan ang hindi. Huwag nating paghintayin ang mga kasamahan natin dito sa Congress. Yan dapat. Huwag nating paghintayin ang mga kasamahan natin dito sa Kamara dahil nagugutom na kami. Hindi taong bayan. Walang taong bayan sa mga pag-uugali ninyo, mga gago kayo. Ano taong bayan na naman? Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. Anak ng putya, gumanon pa. Ba't mamamatay yung kabayo? Gutom na ba kayo? Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. May mga kambing naman. Di lang naman kabayo ang kumakain ng may kalabaw. Ilan to mga to? Nakakatawa ang puta. Nagbigay pa ng tawag dyan, yung mga kasabihan. Ilan to mga to? Nakakatawa ang puta. Giit ni Deputy Speaker Puno, wala umanong pondo ang public works project sa mga distrito. Ano gagawin? Nire-require din umanong magpa-bid out muna para sa mga proyekto bago i-release ang pondo. Hindi, dapat nga wag nang i-release yan dahil sa mga katarantaduhang nangyari dyan sa DPWH Puta, ang daming mga proyektong nakatenga Bakit nakatenga? Putang ina. Fully paid na, pero wala kang makikitang kagaya dyan sa Bulacan. Wala kang makikitang kahit isang hollow blocks. Fully paid na, pero yung kalsada lubak-lubak. Ano to? Tapos ngayon nagmamadali kayo dahil wala daw magamit na pondo para dun sa mga public works. Tanginan nyo, nung una pa lang, ginago nyo na yung budget Tapos ngayon nagmamadali kayo. Ba't kayo nagmamadali? Wait lang. Lahat ng public works projects pala ngayon are for later release, FLR. So walang pondo pala yung mga Wala na, kasi inaano nyo na nakuha nyo na. Huwag naman tayo maglokohan. Wala na, nasa inyo na. Di umano. regions at districts ng DPWH para i-bid out yung mga project. Sabi nila, dapat i-bid daw yung projects at kung may manalo, ipadala sa DBM para magdidesisyon yung DBM kung
i-authorize nila yung Secretary of Public Works na mag-issue ng SARO to the corresponding district engineer or regional director for that specific project. Sa isa namang pahayag, binigyang diin ng DBM na hindi nito inaantala ang mga proyekto. Tinitiyak lamang itong sang-ayon sa batas ang paglalabas ng public funds at alinsunod sa budget na inaprubahan ng Kongreso at nilagdaan ng Pangulo. Okay. Gate ng ahensya, hindi ito makapaglalabas ng pondo para sa isang proyekto nang hindi nire-request ng implementing agency. Nagmumula rin ang paglalabas ng budget sa official request ng mga nagpapatupad na ahensya at hindi sa sariling pagpapasya ng DBM. Dagdag pa nito, hindi tamang sabihing hinihingi ng DBM na ibid muna ang mga proyekto bago magpasya kung ilalabas ang pondo. Diba? Si Puno. Bagkus ang payo ng DBM sa mga ahensya, magsagawa ng early procurement activities para sa mga programa at proyekto na nasa National Expenditure Program o NEP. Ito ay upang maihanda ng maaga ang mga proseso ng procurement at mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto. Rosa Licos, humahataw sa balita Humahataw ngayon. Humahataw, Rosa Licos. Lupit. Oo. Diba nakita nyo mga pare, ganyan sila katakaw dyan sa Congress. Kaya putang ina, hindi nila maitago no? Napansin nyo, hindi nila maitago yung damdamin nila na putang ina, ba't wala pa yung budget natin? Bakit wala pa? Putya, sabi nung speaker, ayusin nyo naman yung trabaho nyo. DBM, bilis-bilisan nyo naman. Palakpakan yung mga ululu. Putang ina, oh. Ay nako, ewan ko sa inyo. Ganyan sila. Hindi nila matago yung damdamin nila pagdating sa mga pondo. Ano ba? Halatang halata tayo, ha? Kaya nga po tayo na, wala ka nang aasahan tapos sinasabi nila para sa mga public works daw yan. Naku, wag kayong maniwala dyan. Hindi kami naniniwala sa inyo, mga hayop kayo. Ang ina kasi kung talagang sa public works yan, dapat noon pa lang nararamdaman na namin yan, nakikita na namin yan. Anong nangyayari? Putang ina, kaya yung sinasabi nyo, mag-release ng budget, yung nasabi sa DBM, napapaisip talaga ang mga Pilipino, putang ina to mga to, puro budget ang inaatupag, wala namang nangyayari. Budget na lang ng budget, hindi naman natatapos yung mga proyekto. Putang ina, puro substandard tsaka bitin. Ano to? Ha? Hingi lang kayo ng hingi ng budget? Para saan? Hayop kayo? Kaya nakakabuisit di ba? Putang ina, tax ka ng tax, kinakaltasan ka ng tax, kung ano-anong tax ang pinapataw sa'yo, putang ina, tas wala kang makikitang proyekto ng gobyerno na maayos. Wala kang makikitang umuunlad ang Pilipinas dahil sa binabayad mong tax. Putang ina, okay magbayad ng tax kung may nakikita ka, wala Paano ka gaganahan? Putang ina ninyo. Kayo lang ang nakikinabang sa mga pera ng tao. Hayop kayo, di ba? Kayo lang ng kayo. Ang tatakaw ninyo. Napag-aalataan yung mga katakawan nila. Nagmamadali. Ay nako. Anyway mga pare, hanggang dito na lang ang ating programa. Kung nagustuhan nyo pa, please subscribe at i-share yung ating mga videos. Huwag nyo na rin kalimutan mag-likes at mag-subscribe, mag-follow sa aking mga social media accounts. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin mga pare. Kita-kits po ulit tayo next time. Ako po si paring RJ. Ingat po kayong lahat and God bless you all.